Mag-iisang taon na rin akong nangungulit kay Harvey na magpa-assessment kami kay Dodong sa isang developmental PDR, DevPed. Kasi marami talaga akong napapansin na mali simula pa lang nung nag 1-year-old siya. Although nag-improve naman siya kasi halos mahigit kalahating taon na kaming walang screen time. Ay gusto ko talaga mapanatag at malaman kung ano ba yung mali at kulang sa ginagawa namin bilang magulang. Ano yung mga napansin na improvements mula nung nagtanggal ng screen time? Number po, eye contact. Okay. Tinawag ko siya, tumingin na po. Pati response to me. Response po. Okay. Tapos, alam niya na ang gusto niya sa ayaw niya. Okay. Then kapag, kunwari, kakainin na rin siya, kasi gusto niya siya, magdamad na siya ng ulo niya, no. So, mas engaging na siya. Opo, Okay. ganun. Tapos, tinry ko siya before, nag-iiyak-iyakan ako. Okay. Before may screen time pa siya, wala siyang pake. Okay. Ngayon, pag nag-iiyakan ako, titignan niya na ako. Okay, so mas attentive Opo, na siya. attentive Okay. Balikan ko lang saglit. Itong is your child interested in other children? Naka-asterisk po. Opo, may times talaga na, like tulad kanina, ilalapitan niya pa. Oh no, no throwing. No throwing, okay? Because you put this inside your mouth, dirty to, you throw it, and then you put no more throwing. Eat. Ba. Nag-flying kiss rin po siya. Pag nagkakakiss kayo sa kanya, how does he kiss? Ngumuso or inaalok yung kiss? Naalok na lang. Sa ano, pag sa girls, Sa akin, oo. umuso. Pag sa akin, hindi na beso lang. Ay, kiss mo ko dito. Pag ibang lalaki, hindi rin talaga. Basta, Wala eh. basta, Si daddy ang close niya. Sa ibang lalaki, kay Sir Vince, kaya hindi siya nagkikiss. Nagkikiss siya, may beso lang. Beso lang. Pero basta lalaki talaga, kahit sinong lalaki na familiar siya, more of, Pag sa girls, Pag umuso siya eh. umuso siya. Siya mismo kumikiss. Or flying kiss. Tapos sa umaga, pag nakikita niya ako, nag-hi siya. Oo, yan po. lagi yun. Lagi, hi. Tapos lalapit siya sa akin, tapos magpapakita ko, ayaw niya. Kasi yung lalapit niya, kisngin niya lang. Screen time. Ilang months or ilang taon siya nung unang-unang ma-expose sa cellphone, TV or tablet, kaya nanonood drama, balita, basketball, nandun sa harapan bukas yung TV po to. No hitting. 2 months. No No, hitting. No hitting. No hitting. Noong time na yun, mommy, how many hours a day siya na-expose? Pero feeling mo, maghapon. Opo. Basta gising bukas. Opo. Cellphone po, noong time din na yun. Nung baby pa po siya, actually sinabi pa nila sa crib kaya inaway ko po. Kasi, So, basta gising, palitan lang yan TV or cellphone. Opo. Tablet. Paano nga? Tablet po. Hindi po. Hindi naman siya. And then umabot sa point na talagang unlimited. Basta gusto niya meron. Opo. Parang tulad na hindi na nga din siya nakakakain ng walang TV kasi di siya makafocus. Hindi lahat na videohan sa pag-assess kay Dodong dahil mostly dun is private matter na Tablet. Paano nga? Tablet po. Hindi po. Hindi naman siya. And then umabot sa point na talagang unlimited. Basta gusto niya meron. Opo. Parang tulad na hindi na nga din siya nakakakain ng walang TV kasi di siya makafocus. Hindi lahat na videohan sa pag-assess kay Dodong dahil mostly dun is private matter na nung doktor. Pero nagulat ako kasi yung mga napapansin ko pala is nasa tip of the iceberg pa lang pala ako na kung ano ba talaga yung kalagayan niya. And syempre, hindi rin naman ako professional tulad ng mga doktor para mapansin yung mga ganung kalalalip na bagay or mas detalyado pa tulad ng nakikita ng isang doktor. And sa totoo lang, matagal na panahon ko nang in-instill sa utak ko na kahit hindi pa nadadiagnose or hindi pa na-assess si Dodong, tinanggap ko na sa sarili ko talaga na, okay, may mali kay Dong. Pero, iba pa rin pala talaga kapag officially diagnosed na siya ng isang professional at kumpirmado na yung totoong kalagayan niya. Akala ko dati, tanggap ko na the moment pa lang na na-observe kong may odd or kakaiba sa mga ginagawa ni Dodong. Akala ko hindi na ako masasaktan kasi noon pa lang tinatak ko na siya sa utak ko kahit wala pang official na diagnosis. Akala ko hindi na ako masasaktan pag dumating na yung araw na to. Pero malalim pa rin talaga yung saksak sa puso ko. Kasi I felt like kasalanan ko siya lahat. Kaya tahimik lang ako. Actually, tahimik lang kami ni Harvey hanggang sa makauwi kami. Pero wala akong ibang ginawa kundi isisi lahat sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko ako ang responsable sa lahat ng to. Pero on the other hand naman, mas napanatag ako bilang nanay na malaman kung ano ba yung mali sa nagiging gawin namin sa bahay. At para din maituwid namin at matulungan namin si Dodong sa paraan na kailangan niya. Well, wala ko ibang masabi kundi I blame it all to myself. But I know for sure naman na hindi pa naman huli yung lahat para matulungan pa mag-improve si Dodong. And hindi pa naman doon natutuldukan yun.